sarado kasi yung lababo ko eh. Ay, pwede pa bang mag-ayos nun ngayon? Si Paulo ay isang security guard sa isang apartment na panggabi ang duty at minomonitor niya ang bawat paglabas at pagpasok ng mga tenant sa kanilang mga unit. Lahat ng ito ay sinusulat niya sa logbook. Isa sa mga tenant na namonitor niya ay ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. S. na tila mayroong hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Kinabukasan, natapos na ang duty ni Paulo at pinalitan siya ng kaibigan niyang si Francisco na naka-duty naman tuwing umaga. Nagkaroon sila ng usapan tungkol sa mag-asawang sina Mr. and Mrs. S. na kahit may hindi pagkakaunawaan ay nananatiling magkasama sa kanilang apartment. Sinabi ni Francisco na tila malabo nang magkaayos ang dalawa dahil masyado na raw silang nakatuon sa trabaho. Pagka-uwi ni Paulo sa kanilang bahay, bago pumasok sa trabaho ang kanyang asawang si Pia, nagkaroon muna sila ng matinding bardagulan bilang pagpapakita ng pananabik sa isa't isa. Ang sarap mo, Pia! Ito ay dahil panggabi ang duty ni Paulo, samantalang pang-umaga naman ang pasok ni Pia. Ilang sandali pa, oras na naman ng duty ni Paulo. Pagdating niya sa trabaho, sinabi ng kanyang kapalitang si Francisco na may bagong lipat sa room 422. Ayon sa kanya, kahanga-hanga ang dating nito at tila may matapang na aura. Ngunit, idinagdag ni Francisco na mayroon na raw itong matandang kapartner. Kinagabihan, binalikan ni Paulo ang record sa logbook ng room 422 at sinuri ang CCTV upang makita kung ano ang itsura ng bagong lipat. Sa footage, nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok na umaakyat patungo sa kwarto. Napagtanto niya na ito marahil ang tinutukoy ni Francisco bilang kapartner ng kaakit-akit na babae. Habang inilalagay ang mga gamit sa room 422, napansin ni Paulo ang pagdating ng isang babaeng may pulang buhok na papunta sa naturang kwarto. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi dahil sa taglay nitong kagandahan. Sa sobrang pagkaakit, tila napatulala si Paulo at binansagan niya ang babae bilang Miss F. Pagka-uwi ni Paulo, tulad ng nakagawian, nagbardagulan na naman silang mag-asawa. Ngunit habang nagbabayo si Paulo, hindi niya maiwasang ma-imagine ang babaeng may pulang buhok na si Miss F ang bagong lipat sa apartment. Tila may lihim na pagnanasa si Paulo kay Miss F dahil kahit sa kanilang lambingan ay naiisip pa rin niya ito. Sana all. Pagbalik ni Paulo sa kanyang duty, muling naikwento ni Francisco ang tungkol sa tenant ng room 422. Ayon sa kanya, magkasabay raw na dumating si Miss F at ang kanyang kapartner, ngunit bago pa man dumating si Paulo, umalis na rin agad ang lalaki. Idinagdag pa ni Francisco na tuluyan nang naghiwalay ang mag-asawang sina Mr. at Mrs. S. Nakita ni Paulo si Mrs. S na papunta pabalik sa kanyang apartment at naisip niyang tulungan siya. Ngunit hindi makapagsalita si Mrs. S dahil sa kalungkutan, kaya't hindi ito nakasagot. Kinabukasan, muling gumana ang pagnanasa ni Paulo kay Miss F nang makita niyang umaalis ito at papasakay sa kanyang sasakyan. Tila napatulala si Paulo habang pinagmamasdan ng babae hanggang sa makalabas ito ng gate ng apartment. Pagkatapos, inamoy-amoy ni Paulo ang bakal at dali-dali niyang kinuha ang kanyang panyo upang kunin ang amoy ni Miss F. Pagka-uwi ni Paulo sa bahay, muling nagbardagulan ang mag-asawa. Sa pangalawang pagkakataon, muling naiisip ni Paulo si Miss F at sabay niyang kinuha ang kanyang panyo upang namnamin ang amoy ng babaeng kanyang kinahuhumalingan. Sarap. Pagkaalis ng kanyang asawa, kinuha ni Paulo ang pera mula sa drawer na pinag-iipunan nilang mag-asawa. Balak niyang bumili ng perfume na ginagamit ni Miss F, kaya't pumunta siya sa tindahan upang hanapin at bilhin ito. Pumunta si Paulo sa room 422 upang amuyin ang paligid ng pintuan. Inilagay niya ang pabango sa kanyang panyo at tinakip ito sa kanyang mukha upang muling malasahan ang amoy ni Miss F. Habang siya ay naka-duty, ini-imagine ni Paulo na nakikipagbardagulan siya sa babaeng ito. Pagbaba ni Paulo sa lobby ng apartment, nakita niya si Miss F na naghihintay upang ipaayos ang tagas ng lababo sa kanyang kwarto. Agad niyang sinabi na kaya niyang ayusin ito. Mabilis siyang umakyat sa apartment para ayusin ang problema. Habang inaayos ni Paulo ang lababo, panakaw-nakaw siyang sumusulyap kay Miss F. Matapos niyang maayos ang lababo, pumunta siya sa banyo at hindi mapakali. Sa kabila nito, nakaisip siyang sirain ang lababo sa banyo para magkaroon ng dahilan na muling bumalik sa kwarto
kwarto ng babae. Pagka-uwi sa bahay, tinanong siya ni Pia kung bakit kinuha ni Paulo ang ilan sa pera nilang mag-asawa na itinabi para sana sa pagbili ng aircon. Ipinaliwanag ni Paulo na bumili siya ng mamahaling pabango bilang regalo para sa kanya. Lubos naman ang tuwa ni Pia dahil sobrang mahal at espesyal daw ng pabango. Nagpasalamat siya at niyakap ang asawa ng mahigpit. Kinabukasan, bago umalis si Paulo, napansin niyang paalis din si Miss F. Agad niya itong binati at naalala siya ni Miss F na nagtanong kung siya ba ang nag-ayos ng kanyang sirang lababo. Tumango si Paulo at sinabi na kung may kailangan pa siya, huwag mag-atubiling tawagan siya. Kinagabihan, nag-date ang mag-asawa sa isang coffee shop. Habang masaya nilang nilalasap ang kanilang oras, dumating si Miss F, ang lihim na kinahuhumalingan ni Paulo. Napansin niyang may kasamang lalaki si Miss F na tila ka-date nito. Sa kabila ng kanyang nakita, nagkunwari si Paulo na walang epekto ito sa kanya. Sinulit ng mag-asawa ang kanilang oras ng magkasama at binilhan pa ni Paulo si Pia ng bulaklak. Gayunman, tumawag ang boss ni Paulo upang ibalita ang masamang balita na aksidente si Francisco at kailangan nitong magpahinga ng 4 na buwan. Dahil dito, magiging day shift si Paulo, bagay na kanyang ikinalungkot. Subalit, labis namang ikinatuwa ni Pia ang balita dahil pareho na sila ng oras ng trabaho at magkakaroon ng mas maraming oras para sa isa't isa. Kasunod, ibinahagi ng kanyang asawa ang magandang balita na siya ay 2 buwan nang nagdadalang tao at labis ang gulat at galak sa reaksyon ni Paulo sa narinig. Pagkatapos ng isang araw na day off, bumalik na si Paulo sa trabaho at ngayon ay pang-umaga na ang kanyang duty. Dito niya nakilala ang kanyang karelyebo na si Paquito. Habang abala si Paulo sa kanyang trabaho, nagulat siya nang makatanggap ng tawag. Ang tumawag pala ay si Miss F at humihiling na ayusin ang napundi nitong ilaw. Pagdating ni Paulo sa kwarto, hindi niya inasahan na naroon din ang kasama niyang lalaki. Matapos niyang palitan ang napunding ilaw, tinanong niya si Miss F kung madalas ba itong pumupunta sa coffee shop. Nagulat si Miss F dahil ayaw niyang malaman ng matandang kasama ang tungkol dito. Agad siyang nagpalusot na may meeting siya kasama ang mga kaibigan at naniwala naman ang matanda. Pagkababa ni Paulo sa lobby, naghintay muna siya hanggang makaalis ang matanda mula sa apartment. Nang makatiyak, mabilis siyang bumalik sa itaas. Pagbukas ng pinto, nagkatitigan sila ni Miss F na tila sabik sa isa't isa. Subalit, naudlot ang anumang balak ni Paulo nang biglang bumalik ang matanda. Kinagabihan, habang natutulog ang kanyang asawa, nagulat si Paulo nang makatanggap ng mensahe mula sa babae. Sinabi nitong maaari ba siyang samahan ni Paulo ngayong gabi. Agad naman nag-reply si Paulo at sinabi na hintayin siya nito. Dahan-dahang bumangon si Paulo mula sa pagkakahiga upang hindi magising ang kanyang asawa at agad siyang nagtungo sa apartment. Dito nga ay sinimulan na ni Paulo na ipasok ang kanyang batuta sa kuweba ng mga manobo. So good and tasty. Pagkatapos, bumalik agad si Paulo sa kanilang bahay at dahan-dahang humiga muli. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong siya ng kanyang asawa kung umalis siya noong gabi dahil nagtataka ito kung nananaginip lang ba siya. Bilang palusot, sinabi ni Paulo na baka panaginip lang iyon ng kanyang asawa dahil mahimbing ang tulog nito kagabi. Pagdating ni Paulo sa trabaho, nakausap niya si Miss F at tinanong kung kumusta na ito. Ngunit sinabi ng babae na kalimutan na niya ang nangyari kagabi at pinagbigyan lang siya nito. At sinabi niyang tigilan na siya nito. Hindi ka rin kasi makontento sa asawa mo, Paulo, no? Pagdating sa bahay, nagtataka si Paulo kung bakit wala pa ang kanyang asawa. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan nito, ngunit sinabi ng katrabaho ni Pia na umuwi na daw ito ng maaga. Biglang may tumawag kay Paulo at sinabi na nasa ospital daw si Pia. Nagulat siya at mabilis na pumunta sa ospital. Pagdating ni Paulo, nakita niyang umiiyak si Pia. Sinasabing wala na daw ang kanilang anak. Hindi makapaniwala si Paulo at natulala na lang ito. Habang nasa trabaho si Paulo, kinausap siya ng isang tenant at sinabing ninakawan siya ng pera. Ayon sa tenant, ang ex-boyfriend niya ang nagnakaw dahil may hawak din itong susi ng kanyang apartment. Tiningnan nila ang footage mula sa CCTV upang patunayan ang insidente at doon nila nakita kung sino ang salarin na tumugma sa hinala ng tenant. Maya-maya, napansin ni Paulo sa CCTV na nakita siya papunta sa room 422. Dito niya nalaman na sinundan pala siya ng kanyang asawa noong gabing nagsama sila ni Miss F. Nagulat si Paulo sa kanyang natuklasan.
Nalaman niyang nararamdaman na pala ng kanyang asawa na may kinahuhumalingan siyang babae simula nang maamoy nito ang pabango na binili niya para sa kanya. Doon nagsimula ang mga pagdududa at nalaman niyang pinagmamasdan na pala siya ng asawa habang tinitingnan si Miss F at noong gabing iyon, sinundan siya ng asawa niya. Pagka-uwi ni Paolo, niyakap niya si Pia at humingi ng tawad dahil sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Ngunit hindi pa rin siya napatawad ng kanyang asawa. Labis ang pagsisisi ni Paolo, kaya kahit sa trabaho, patuloy siyang tulala at hindi makapaniwala sa kasalanang nagawa niya. Hanggang sa nag-usap ang mag-asawa kung itutuloy pa nila ang kanilang relasyon, ngunit si Paolo ang naging dahilan kung bakit nawala ang kanilang anak, kaya hindi pa rin siya mapatawad ni Pia. Dahil dito, nagpasya si Paolo na mag-resign bilang security guard at nagpaalam kay Francisco at nagdesisyon siyang magtrabaho sa ibang bansa. Bago umalis si Paolo, nagpadala ng mensahe si Miss F at sinabi nitong may ipapagawa siya kay Paolo. Dito na nagtapos ang huling pag-uusap nila dahil sinabi ng babae na asawa niya ang kasama niyang lalaki sa coffee shop at nagkakalabuan na sila ng oras na nagsama sila ni Paolo. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga masasamang salita na nasabi niya kay Paolo. Pagkatapos, niyaya siya ng babae, ngunit tinanggihan na siya ni Paolo at agad na umalis. Kasunod, sinuyo ni Paolo ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga rosas sa tinitirhan ni Pia at pati na rin sa kanyang pinagtratrabahuhan. Pagkalipas ng 3 taon, umuwi si Pia sa kanilang probinsya at muling nanirahan doon upang tulungan ang kanyang mga magulang at mag-ipon para makabili ng lupa. Habang inilalagay niya ang mga prutas sa truck, dumating si Paolo. Kasunod, pumunta sila sa isang lugar kung saan siya sinagot ni Pia nung nanliligaw pa lang ito sa kanya. Sinabi din ni Paolo na ang balak na bilhin na lupa ni Pia ay nabili na niya at itatayo niya doon ang pinapangarap nilang bahay. Nagsimula ang kanilang madamdamin na pag-uusap at sa huli ay nagkabalikan at nagsamang muli.